Isang pato ang pumilit sa isang inahing manok na mangitlog. Pinayagan lang siyang kumain ng 3 maliliit na isda bawat araw. Kapag gutom pa rin siya, kailangan niyang magkasya sa tubig ulan. Dati, ang inahing manok ay nakatira sa isang bukid. Araw-araw siyang nagbibigay ng sariwang itlog para sa mga tao. Ngunit labis ang kanyang paghahangad sa kalayaan sa labas. Higit pa roon, gusto rin niya makapag-asawa, mangitlog, at mapisa ang sarili niyang mga sisiw. Hindi siya kumain ng anuman sa loob ng 7 araw. Plano niyang magkunwaring patay upang makatakas sa kulungan, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa matinding gutom. Pagkagising niya, itinapon na siya ng magsasaka sa bangin. Isang mabagsik na musang ang matagal nang nakamasid sa kanya. Sa kabutihang palad, mabilis na nakaalpes ang inahin sa pag-atake. Ngunit hindi siya basta-basta bibitawan ng musang. Sa panahong kritikal, isang matapang at makisig na hari ng mga pato ang bumaba mula sa langit. Pinagulong niya ang kariton at pansamantalang naipit ang musang. Naligtas ang inahin. Dahil dito, agad siyang na-inlove sa kahangahangang haring pato. Kahit magkaibang uri sila, ang palaboy na inahin ay nagtungo sa bakuran ng mga hayop. Nais niyang manirahan kasama ang ibang alaga roon. Ngunit sa kasamaang palad, walang tumanggap sa kanya. Walang mapuntahan, palakad-lakad lang ang inahin kung saan-saan. Hanggang sa makarating siya sa isang lawa, doon niya nakilala ang isang author na lokal na ahente ng real estate. Sinunod niya ang payo nito, lumipat siya sa isang rose bed na puno ng tinek at damo. Ang proteksyong dala ng mga tinek ay halata, at ang bango ng mga bulaklak ay nagkukubli ng kanyang amoy. Sa ganitong paraan, makakaiwas siya sa pagsubaybay ng pusang. Isang araw, habang naglalakad-lakad, aksidenteng nakita ng inahin ang kanyang iniibig. Ngunit bago pa siya makaramdam ng saya, isang babaeng pato ang sumire sa kanyang pangarap, may asawa na pala ang haring pato. Malungkot na tinago na lamang ng inahin ang kanyang damdamin. Ngunit ng gabing iyon, palihim na pumasok ang musang sa lugar. Habang nasa pangangaso ang haring pato, tinangay ng musang ang babaeng pato na nagpapahinga. Narinig ng haring pato ang mga sigaw at agad na humabol, pero huli na ang lahat. Nawala na ang kanyang pinakamamahal. Narinig ng inahin ang kaguluhan at nagtungo sa tahanan ng haring pato. Maingat niyang isinayad ang mga balahibo, at doon niya nakita ang isang itlog ng pato na hindi pa napipisa. Labis itong nakaantig sa damdamin ng inahing matagal nang nangangarap na magkaroon ng anak. Kaya't ipinasya niyang limliman ang itlog at ituring itong sariling anak. Tahimik na pinanood siya ng haring pato, hindi siya tinanggihan. Sa halip, binantayan siya araw at gabi. Araw-araw siyang dinadalhan ng pagkain. Gabi ng kabilugan ng buwan ngayon, at muling umatake ang gutom na musang.